Si Dren ang nakahuli sa kanya. Nakita niyang suot ni Lyra ang bagong palawit, diskreto, nakabitin sa leeg na parang simpleng alahas. Pero alam niyang higit pa roon. Hindi iyon basta-basta. Nakilala niya ang hugis, ang materyal, ang mga bahagyang ukit. Isang kapsula ng alaala. Iyong uri na ginagamit sa silangan upang ikulong ang mga tinig. Wala siyang sinabi. Isang tingin lang, matalim at puno ng kaalamang wala ang iba. Doon nanirahan si Dren. Bago siya pinalayas. Bago siya bumalik sa free zone ilang taon na ang nakalipas habang nakatira pa siya sa silangan, nakalusot bilang especially iya o sadyang mausisa, walang nakakaalam ng katotohanan. Pero nagbalik siyang nagbago. Nakita niya ang mga bagay na iyon. At alam niya ang dala ng mga iyon, mga bawal na salita. Mga tali, mga pangako. Kaya dinala niya ito sa mga sinaunang galeriya at ipinakita ang isang mapa. Isang network ng mga agos, inukit ng kamay, pinatibay ng tanso, kumakabog. Hindi simpleng plano, isang buhay na sistema, hindi magkalaban ng silangan at kanluran. Sumasagot sila sa isa't isa. Hindi humaharang ang pader, nagpapadaloy ito. Lahat ng gustong ipaliwanag ng guild, pinalalakasan ng zone. Lahat ng gustong idaan ng binders, pinapaikot ng mga makina. Dalawang wika, isang ritmo. Pero huli na para magtanong. May nakinig sa lahat, si Fen. Nakatago pa rin sa anino, hinintay niyang umalis si Dren at isinara ang pinto sa likod niya. Ang boses niya, kalmado at malamig, bumagsak na parang hatol, nakikipagsabuatan siya sa kaaway. Nakiusap si Lyra na huwag siyang magsalita, huwag kay Darren, huwag sa iba. Tinitigan niya ito ng matagal, masyadong matagal, bago bahagyang tumango. Hindi niya naintindihan kung bakit. Hindi agad. Ang sabi lang niya, pag-isipan mo. Pagkatapos, mas mahina, halos may panghihinayang, kung kaya mong makiramdam sa isang teknisayan mula sa silangan, bakit hindi sa akin? Napatigil siya. Dumaluyong ang mga alaala. Si Fen, ang tahimik na binatilyo, laging nariyan. Sobrang lapit, sobrang tapat. Hindi niya kailanman ginustong tingnan ito ng iba. Pero ngayon, may pagdududang sumingit. At sa gitna ng bumabain kong pag-aalinlangan, may isa pang tanong na sumulpot, paano kung, sa silangan, si Alec ay minamanmanan din sa parehong katahimikan?